So, welcome po sa gawain ng ating Panginoon. So, ngayon ay unang Sunday ng September. So, tayo ay nasa bare months na. At sabi nga nila, pagka daw po bare month ay naging maunlad na ang buhay, nagiging, kasi ito daw ang buwan ng mga bonuses. Sa totoo lang mga kapatid, every month, every day, every week, ay si Lord ay lagi siyang nagpo-provide para sa atin. Yan may bear o yan man ay buwan na walang ER sa dulo, si Lord ay lagi siyang nag-sustain ng lahat ng ating po mga pangailangan. Hindi po yan nakabase sa kung anong buwan o hindi nakabase sa kung anong panahon. Dahil ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Pwede bang sabihin natin, God is good? God is good. All the time. All the time. All the time? All the time. God is good. Ay, hindi nyo na alam. All the time, God is good. So, mabuti ang Diyos. So, ngayon pong month of September, we have a new series. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan, ngayon pong month po ng September ay Tapping into Heaven's Treasure. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, Kapatid, para hindi ka magkulang sa lahat ng iyong mga pangailangan, sa lahat ng iyong mga gastusin. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, let's tap into heaven's treasure. Kapag sinabi po nating tapping into heaven's treasure, it means ito po ay pagkonekta, ito po ay pagkakaroon ng access doon sa kayamanan po ng langit. Ano po? Ang langit, mga kapatid, ay higit na mas mayaman kaysa sa bansa na pinakamayaman dito po sa buong mundo. Sapagkat ang langit ay naandyan po ang trono ng Diyos. Kaya dahil ang langit ay naandiyan ang kayamanan ng Diyos, kailangan tayo bilang kanyang mga anak, we have to tap into heaven's treasure. Yung pong mga iba, sila po ay dumidikit, kumukonek sa mga big time people, sa mga ikangay politiko, para sila daw po ay magkaroon ng ikangay impluensya at makakuha sila ng mga project. Yung iba ay dumidikit sa mayamang kontraktor ng DPWH, so naghahanap ng mga APAM, o yung iba ay naghahanap ng mga magsusuporta sa kanila para ma-provide ang kanila pong mga needs. Ang iba naman po ay kangay kapit patalim. Na alam niyo ho ba yung kapit patalim? Sila ay kahit na mga risky na mga bagay o mga delikadong mga bagay na to the point na pwedeng ito yung mga illegal, ay ginagawa po nila para lamang po umunlad ang kanilang buhay. Siguro minsan kayo na nasa kay Lord, no? Napapaisip at minsan ay nagtatanong, bakit yung mga gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng mga illegal, ang bibilis umunlad at ang bibilis yumaman. Samantalang ako, naglilingkod naman ako kay Lord, nagbibigay nga ako sa church regularly, nagtatouch pa ako. Bakit ganun? Parang buti pa sila. Ang bilis nilang umunlad, ang bilis ng yumaman, samantalang ako parang ang bagal. Diba? Alam nyo mga kapatid, hindi po tayo dapat mainggit o hindi po tayo dapat mahili sa amin sa Batangas mainggit sa kanila. Sila man ay umuunlad agad ng mabilis sa mga paraang liko. Bakit? Dahil ang mga tao pong umuunlad sa paggawa ng masama, maaaring ngayon hindi pa nabibisto, pero someday they will be exposed. Mayaman nga po agad sila. Nabibili ang gusto. Sila ay nakakapag-travel around the world para bang napoprovide ang lahat ng mga kailangan. Sila ay nakakapamuhay sa luxurious life even though they are not serving the Lord. Pero ba't ang yaman-yaman nila? Ang dami nilang ari-arian. Pero dahil nga po, ang kanilang mga ginagawa ay mga kalikuan na expose. Naalala niyo po ba yung Napoles? Ang bilis ng yaman, pero na-expose.
yung mga fertilizer scam, yung mga gumagawa ng mga ghost project, na-expose din. Kaya kapag ang ginagawa mo ay kalikuan, ikaw man ay umunlad, pero darating ang araw, the Lord will expose you. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat mainggit Hindi dapat sa mga umuunlad sa gumagawa ng kalikuan. Bakit? Dahil, yes, sa umpisa, pwedeng hindi ka pa mahuhuli. Hindi ka pa ma-expose. But later on, ang iyong buhay ay, ikaw ay magsasuffer ng kahihiyan ng iyong ginagawa. Dahil lahat po ng tao, kung ano ang kanyang itinanim, yun ay kanyang aanihin. Kung siya ay gumawa ng kalikuan, may panahong ang Diyos ay maniningil. But, if you are a child of God, listen, if you are a child of God, when you receive Jesus as your Lord and personal Savior, gusto ng Diyos na umunlad ka sa mabuti, matuwid, at tamang paraan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maiinggit sa mga yumayaman at umuunlad sa likong paraan. Bakit? Because someday, they will be exposed. Ngayon, hindi pa nahuhuli ang gumagawa ng mga kalikuan. Pero darating ang araw, sa tamang oras, sa tamang panahon, they will be exposed. At sinasabi ko po, kung ikaw ay anak ng Diyos, gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain at ikaw ay managana sa matuwid at tamang paraan. Meron po tayong mga pastors na sila ay binless ng Diyos dahil sa kanila pong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yung pong ating isang pastor, sabi ko po sa kanya dito sa Ispart ng Pangasinan, ay kailangan nating makapag-open ng gawain sa Balungaw. At siya po ay sumunod. Ngayon, meron po akong nakita na contact dito sa Alcala. Sabi ko, naghahanap ako ng magsusupervise doon at magtitingin. Ikaw naman ay malapit. Ikaw na ang pumunta. Malayo ka po ako. Yes, Pastor. Ang problema, siya po ay aking inutusan na pumunta doon. Samantala, wala naman akong pampasweldo sa kanya. Pero alam niyo po, sabi ko sa kanya, hindi ko naman ito gawain. Ito ay gawain ng Panginoon. I'm just telling you kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo para sa Kanya. Siya po ay sumunod ng buong puso. Alam niyo po, after 6 months, nagbukas ang Diyos ng pintuan sa trabahong hindi naman niya hinihingi ito sa Diyos. Siya po ay kinuha bilang pong isang field technician ng isa pong agriculture, yung bang mga agriculture supply sa mga agriculture. Siya po ay ginawang supervisor ng nagsusupervise sa buong Pangasinan. At hindi lang yun ang nangyari. Siya din po pinrovide ang kanyang sasakyan. Siya din po ay ang lahat ng kanyang mga tutulugan, kung saan man siya pumuntang area, provided din ng company. Sagot ang allowance. Hallelujah! At hindi lang ho yun ang nangyari. Siya po ay bago pa lamang doon po sa trabahong yun. At hindi naman niya, ibig sabihin, hindi naman siya nagkakandara pa para kunin ang trabahong yun. Kung ibigay sa kanya, di blessing ni Lord. Kung hindi naman, okay lang sa kanya. Actually, siya po ay walang work. Pero nung pong siya ay nag-serve kay Lord, alam niyo, nagbukas ang Diyos ng pintuan para sa kanya. Siya po ay pinromote ng Panginoon. So, mapapansin po natin mga kapatid, kapag ikaw pala ay may ginagawa para sa Diyos, ang Diyos may gagawin din para sa iyo. Ang tawag doon, if you are serving the Lord, obeying His command, you are tapping into heaven's treasure. So, sabihin mo sa iyong katabi, let's tap into heaven's treasure. Kita niyo po, yung pong mga kasamahan niya sa trabaho, 7 years, 10 years nang nandoon, hindi po na po promote at walang ganong offer. Samantalang siya po, 6 months pa lamang, ay ang ganda ng offer sa kanya. Bakit po? Because that pastor tapped into heaven's treasure. Amen. Ang kanyang source ay walang iba, kundi ang ating Diyos sa langit. So, pansinin niyo po, God can give you more than what your employer can give to you. Naniniwala kayo? Higit pa doon sa kayang ibigay. Higit pa sa kaya kong ibigay sa kanya.
Wala nga akong ibibigay sa kanya eh. Saan nga ako kukuha ng ibibigay sa kanya? Di sa langit. Pero kapag ang langit pala ang nagbigay, grabe, sobra-sobra at unlimited. Meron naman po tayong isang pastor din. Si Pastor Jong. Kumbaga, matagal na po siyang walang work. Pero yung misis naman niya ay nagwo-work. May work yung misis niya, di at least nabubuhay pa rin naman sila. Hanap siya ng work, wala siyang makitang work. Kaya binigyan ko siya ng work. Kaya lang, walang sweldo yung work. Sabi ko, total, malapit ka naman sa Aguilar. Baka naman pwedeng ikaw na mag-supervise doon sa church natin sa Aguilar. Wala ho kami pinag-usapang sweldo. Dahil wala naman talaga akong pampasweldo sa kanya. Saan ako kuko? Sabi, sige, pastor. Naghahanap nga ako ng mga gawain kasi kalasyaw pa. Sabi ko, Aguilar, ikaw na mag-supervise kasi malapit ka naman doon. Pero sabi ko sa kanya, mayaman si Lord. Kaya niyang i-provide ang lahat ng iyong pangangailangan. Tinanggap niya. Alam niyo po, kanina nag-message sa akin, ilan na ba yun? Wala pa yatang 3 months. Nag-message sa akin, Pastor, meron na po akong work ngayon. Sabi ko, talaga? Praise God, maganda yan, kako. Dahil makakakonek ka sa mas maraming tao. Alam niyo po ang kanyang work. Siya po ngayon ay Technical Engineering sa PLDT sa Region 1. Region 1. Siya po ngayon ang nagsusupervise sa Region 1 at naka-assign sa Agoo. Ang sabi niya, at ang maganda nito, Pastor, hawak ko ang aking oras. Nakagtatrabaho ko, at the same time, I can supervise our church. So, kita niyo po yon mga kapatid, ang tagal niyang nag-iintay ng trabaho, ang tagal niyang naghahanap ng trabaho, walang dumating. Pero nung siya nag-serve kay Lord, ginawa niya ang pinapagawa ng Panginoon, automatic na buksan ang langit, may promotion na dumating. If you are serving the Lord, if you are praying, if you are attending, if you are doing the will of God, you are tapping into heaven's treasure. So sabihin mo sa iyong katabi, let's tap into heaven's treasure. Now, sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19. Basahin natin sabay-sabay, yung malakas, yung may pananampalataya. Okay? Go! At buhat sa hindi mauubos. Sabihin natin, hindi mauubos. Na ano daw? Na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat. Sabihin natin lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May the Lord bless His word this morning. Yan pong mga pananalitang iyan ay binanggit po ni Apostol Pablo dahil kanya pong nire-recognize ang ginawang pagsuporta sa kanya ng mga taga-Pilipos or mga Philippian believers. Mga taga-Pilipos, tawag sa kanila Philippians. Kung mga taga-Dagupan, mga Dagupeñans, mga Dagupeños, mga Pangasinenses. So, siya po ay nire-recognize niya yung kanila pong mga ginawang pagsuporta. Dahil noong pong si Paul ay nagmi-misyon, pumupunta sa iba-ibang lugar para ikalat ang salita ng Diyos, ang mga taga-Pilipos, sila po ang number 1 na nagsusupport kay Paul ng mga pangailangan. Nagbibigay po sila mga tulong ng mga donations. Bagamat si Paul ay hindi niya inuobliga naman yung mga taga-Pilipos na siya suportahan. Actually, si Paul nga nagmi-mission pero po meron po siyang trading business. Siya po ay nagtitrade ng mga tela, nagtitinda siya. At sa gabi, siya nangangaral para masustain yung kanyang pangailangan. So siya nangangaral, pero at the same time, siya nagwo-work para masustain yung kanyang mission. Pero, yung pong mga taga-Pilipos ay na-catch nila yung vision. Gusto po nila na magpatuloy ang pagpapalagan sa salita ng Diyos. Bagamat hindi nila gift, ibig sabihin, wala sa kanila yung gayong talentong mga hahayag ng salita ng Diyos. Ang ginagawa nila, pag si Paul po ay humahayo, nagpapadala po sila ng suporta kung saan man si Paul pumupunta, yung kanyang pong team. And because of that, pag binasa niyo po yung the whole message ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 14 hanggang 18, sinabi niya po doon na wala daw pong ibang tumulong sa kanya kundi ang mga taga-Pilipos. Kaya naman,
pagdating po doon sa verse 19, idineclare niya yang Philippians 4:19 at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Sabi sa English, and my God will supply all your needs. Yang pong verse na yan ay hindi yan para sa lahat ng tao. Dinideklara. Yang verse na yan ay dinideclare ni Paul doon sa mga taong walang humpay at walang sawang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. At para sa mga walang humpay na tumutulong, nagbibigay at gumagawa ng paraan para mag-expand ang salita ng Diyos, that verse is applicable for you. Anong sabi? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, grabe! Ang kayamanan pala ng Diyos ay hindi mauubos. Mauubos ang kayamanan ni Marcos o kayamanan ni Ayala o mauubos ang kayamanan ng sino mang politikong masagana ngayon. Pati kayamanan ni Elon Musk, pwedeng maubos, pero yung kayamanan ng Diyos ay kailanman na hindi mauubos. Ang dami ko nang kilalang mayaman dati. Ngayon po ay naghihirap. Naubos ang kanilang yaman. Bakit? Naubos. Kasi hindi naman talaga sila ang source. Pero bakit ang Diyos hindi nauubos ang kanyang kayamanan? Because God is the source of everything. Naniniwala po kayo? Ano ang sabi? Ibibigay niya, basahin nyo, ang kaunti, ang ilan, ang kaputol, ang kalahati. Tama? Ano ang nakalagay? Ibibigay niya ang 1/4. 1/2. Basahin nyo nga, ano ba nakalagay? At isigaw ninyo kung nakita nyo, ano ang kayang ibigay ng Diyos sa atin? Ano ba ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Sabihin mo sa iyong katabi, ibibigay niya ang lahat. Sabihin natin, lahat. Pang tuition ng anak mo, pambayad ng utang mo, pambili ng lupa, pang placement fee, yes, pang puhunan sa negosyo, ibibigay niya ang panghulog sa iyong sasakyan, ibibigay niya ang panghulog sa bahay, panghulog sa lupa, ibibigay niya ang pang-maintenance. Sabihin natin, lahat. Even pang-travel, pang-pasyal. Amen? Sabihin natin, lahat kayang ibigay ng Diyos. So, naniniwala po kayo? So, dapat po, mga kapatid, ay makilala natin kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. It's about time to know whom God you serve. Kasi kapag kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ay hindi ka mangangamba at hindi ka matatakot. Lalo na pag dumating yung panahon na ikaw ay nangangailangan. Sinanay ho kami ng Diyos na matutong magtiwala at magdepende sa Kanya. Nung kami ho ay naandiyan sa Herrero pa, dyan pa kami nakatira. So, syempre, malapit po sa amin yung Wonderland. So, dyan ho namin pinapapasok yung aming mga anak. So, alam nung mga nagpapaaral sa private na magastos talaga ang magpaaral sa private. Tama po. Buwan-buwan, laging may tuition fee na binabayaran. Saan ba naman ako kukuha ng ipambabayad doon kung ako ay magtitingnan ko ang sarili kong resources is not enough to pay that tuition fees ng dalawa ko pong anak. Ay private po yun. Pero ano po ang natutunan kong gawin? I am always tapping into heaven's treasure. Nagugulat na lamang po ako, kaming mag-asawa, nababayaran po namin yung mga bills ng aming po mga anak. Natapos po yung pag-aaral po nila doon, nandiyan po kami, na si Lord lagi po siyang nagsusupply. At subok na po namin ang Panginoon. Alam niyo po, kailangan pa na tayong masanay na magdepende sa Diyos. Ngayon, I will share to you 3 important things that you will surely experience when you tap into heaven's treasure. Tanungin mo nga ngayong katabi, saan ka ba nakatap? Saan ka nakatap? Kay mayor? Sa kontraktor? Saan ka nakatap? Yun lang naman Yes, may work ka ngayon. Pero, alam nyo po, dapat nating maintindihan na hindi yung work mo daluyan lang dapat yan. Dapat ang pag-intindi mo sa negosyo mo, sa trabaho mo, o sa employer mo, is just a pipeline. Hindi sila ang iyo dapat source.
So, number one, important thing that you will surely experience when you tap into heaven's treasure is you have the unlimited supply. Sabihin natin, kapag ako ay nakatap kay Lord, I have what? Unlimited supply. Kaya, naku, magsasara na daw yung kumpanya namin. Paano na kaya magtatanggalan? Kakabahan ka na. Kapag ang iyong thinking, ang isip mo, ay ang supplier mo ng lahat ng pangailangan mo ay ang company na pinagtatrabahuhan mo. It's about time na burahin mo sa iyong isip na hindi yung trabaho mo ang siyang supplier mo, kundi ang supplier mo ay ang Diyos. Ginagamit lang yung business mo ngayon, ginagamit lang yung trabaho na pinagtatrabaho mo ngayon, pagsara man yan, God can open a new door na mas malaki at mas matindi pa. Yes! Alam niyo po, si Pastor Noel, nagtapos na po kasi yung nagtatrabaho po kasi sa school, contractual lang po siya, hindi naman po yun. Di ba may mga trabaho ng contractual lang, 6 months, or 1 year, or whatever kung ano yung contract nyo. Pag natapos na yun, tapos na, sarado na. So, mamumroblema ka, paano na? Pero kapag ikaw ay nakatap sa heaven, sa ating kaharian ng langit, meron mang masaraduhan na pinto, may bubuksan ang Diyos na panibago. At mas matindi, kung inaakala mong maganda na yung una mong pinasukan, mas maganda pa kaysa dati ang ipapalit ng Diyos. Dahil si Lord, pag nagbukas ng pintuan, progressive yan, hindi pababa, kundi mas paangat. Kung maganda na yung sinaraduhan at natapos mong kontrata, mas maganda at higit pa sa ron ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Ganon ka dapat mag-isip. Hindi ka dapat mag-alinlangan at paano na wala na ko yung panahon ang inaasahan kung ikaw bubuhay ng aming pamilya. Ibig sabihin niyan, ikaw ay nakatap sa resources sa mundo. If you are tapping into heaven's treasure, you are connected to the kingdom of God, to the kingdom of heaven. I am telling you, ang kingdom ni Lord is not affected sa kung anong krisis na nangyayari sa mundong ito. Maaring may recession, but the economy of heaven, of the kingdom of God, is not affected by any recession of this world. Napansin niyo po ba, nung nagkaroon po ng pandemic, siyempre, nagkaroon ng pandemic, walang umaattend sa church. Pag walang umaattend sa church, walang nagbibigay dahil wala namang mga trabaho. At nung time ng pandemic, during the pandemic, doon po tayo nakakita ng lupa na bibilihin. At ang isa pa, may pera po tayo is not enough to pay that amount ng 5 million. Meron lang tayong 500 pesos. Pero dahil tayo po ay hindi sa economy ng mundo nakatap, kundi sa ekonomiya ng kaharian ng langit, we act on our faith. We step on our faith. Alam niyo po, kung kailan pandemic at kung kailan ang mga tao ay hindi nila kayang makapagbigay. Sayang, Pastor, kung kailan wala pa naman trabaho kami, sana noong may maganda ang pagninegosyo. Noon ho, nabayaran natin noon during the pandemic, yung 5 million na bili natin yung lupa na yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, if you are tapping into heaven's treasure, hindi ka affected ng krisis sa mundong ito. Yes, ginagamit lang yung trabaho mo, ginagamit lang yung negosyo mo bilang daluyan. Pero, ang iyong source ay ang kaharian ng langit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, if you are tapping into heaven's treasure, you have unlimited supply. God is our source. Sabihin mo sa iyong katabi, God is our source. Kita ninyo, ano ang sabi ng Philippians 4:19? And my God will supply all your needs according to His riches and glory. All your needs. So, ibig sabihin, He is our supplier. At si Lord, He is our abundant supplier. He is your abundant supplier. At hindi lang yon, dapat makita mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay.
Sabihin mo nga sa iyong katabi, He is the owner of everything. Siya ang may-ari. Kung ikaw hihingi ng mangga, saan ka hihingi ng mangga? Doon sa kapitbahay mo na hindi naman pala siya ang may-ari. Adiga, pag hihingi ka ng mangga, hihingi ka ng kalamansi, saan ka magsasabi? Saan ka magsasabi? Doon sa taong stranger, oy, pwede ba akong kumuha ng ano dyan? ng kalamansi dyan? Hindi malay ko, doon ka magsabi sa may-ari. Ngayon, si Lord ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Ang sabi po sa Psalms chapter 24, verse 1, basahin po natin, the earth is the Lord's and everything in it. So ano pong ibig sabihin ng the earth is the Lord and everything in it? Ang mundo, ang may-ari ang Diyos. So ibig sabihin, lahat ng nandirito, yung kayamanan, lupa, mga bahay, pati tao, ang may-ari lahat, ang Diyos, siya ang may-ari. So hindi si Satanas ang may-ari ng mundo, hindi si Satanas ang may-ari ng kayamanan. Kaya yung iba ayaw yumaman kasi sa demonyo daw yung kayamanan. Kung ayaw mo ng kayamanan, bigay mo sa akin. Gagamitin natin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Dapat burahin natin sa ating isip na ang kayamanan sa demonyo, pag umaangat, unspiritual, wala sa kabanalan, yun po ay panglilinlang lang ng kaaway. Dahil ayaw ng kaaway na maging maunlad ang buhay mo. Pag maunlad ang buhay ng Kristiyano, you are very dangerous. Bakit? Kasi you can print more Bibles, di ba? You can help more children para mapalapit sa Panginoon. You can build churches pag ikaw ay may pera. So, marami kang taong may ilapit sa Diyos. That's why you are very dangerous. Kaya ayaw ng demonyo na ikaw ay maging masagana. Kaya lalagyan ka ng mga panlilinlang. Naku, dapat hindi ka magpapayaman kasi pag yumaman ka, naku, mapapalayo ka sa Diyos. Kadami ho sa Biblia ang naging maunlad. At the same time, they are in love kay Lord. Like Abraham, Isaac, Jacob, David, sila po ay talagang in love sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, kung ayaw natin ng kasaganaan at ayaw natin ng pag-unlad, kanino pupunta ang kaunlaran at kasaganaan? Di sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. At pag ang yaman at ang mga kaunlaran ay pumunta sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ano ang mangyayari sa mga kayamanan na yun? Malamang magagamit sa mga illegal na mga gawain. Pero kapag ang maunlad ay ang mga anak ng Diyos, tiyak magagamit ito sa kaharian ng Diyos. Amen. Ito ang dapat nating maintindihan. Ang demonyo ay walang pag-aari kahit isang kusing dito sa mundong ito. Sabihin natin, walang pag-aari si Satanas. Kung meron man siyang pag-aaring sinasabing kanya, ninakaw lang yun. Ninakaw lang po yan kay Adan. Hindi yung Adan na Fernandez, iba, yung ibang Adan na yung Adan sa Genesis. Inagaw lang yun dahil nilinlang si Adan nung magkasala, nakuha ni Satanas ang susi ng kayamanan ng mundo. Kaya noong ma-encounter ni Jesus yan sa wilderness, sinabi niyang kanya daw ang kayamanan ng buong daigdig. Actually, hindi kay Satanas ang kayamanan ng buong daigdig. Ang Diyos ang may-ari ng buong daigdig, pati pera. Basahin niyo ang Hagay, chapter 2, verse 8. All the silver and gold of the world is mine. Sinong may-ari? Si Satanas o si God? Yan ang dapat po ninyong maisip. Kaya dahil sa maling belief na naituro ng ibang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, dahil mali ang kanilang doktrina yata, dahil sinabing ang kayamanan sa demonyo, huwag kang magpayaman, hindi ka pupunta sa langit pag mayaman. Hindi po totoo yun. Dahil ang langit mismo, mayaman ang langit. Hindi ang langit mahirap. At gusto ng Diyos yung kayamanan doon sa langit ay maranasan din dito ng kanyang mga anak. Kaya sabi ng Panginoon, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakatap sa langit, you have
a daily supply of bread. Ibig sabihin, daily na pangangailangan mo, isusustain ng Diyos sa iyo. Sabihin natin, I have I have an abundant supply abundant life. because I am connected I am to the heaven's treasure. So, kinakailangan may mabuksan sa ating isip muna. Kailangan itap mo ang iyong sarili sa kayamanan ng langit. Yung pong mga nakatira sa ilalim ng tulay, di ba kayo nagtataka, saan sila kumukuha ng mga kuryente, ilaw, naka-wifi pa? Yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, di ba? Kutyo ba ngayon? Nakatib, magaling pa may mga electric pan, may mga appliances, may mga dami mga electric na mga gamit. Saan sila kumukuha ng supply? Alam niyo po kung saan? Sila ho ay nakatap doon sa mga linya ng kuryente. Ang matindi ho nito, wala silang binabayaran. Now, mali po, pastor, yun. Tama, mali nga yung kanilang ginagawa. I am telling you, ang point ko doon, kapag ikaw ay nakatap, you have unlimited supply. Nakuha po, ibig sabihin. Ngayon, hindi ko sinabing mag-tap kayo sa decor o Sabi ko po, mag-tap kayo sa langit. Amen. Mag-tap ka sa decor. Pag nahuli ka, kulong ka. Pero pag nakatap ka sa langit, hallelujah, you have the unlimited supply coming from heaven. Sabihin nga natin, I have I have unlimited supply. life. Dahil ako'y nakatap sa langit. So yun ang dapat muna nating ilagay sa ating isip. Kapag anak ka ng Diyos, kapag ikaw ay kumikilala sa Kanya, di ba sabi, tingnan ninyo. Basahin niyo, balikan ninyo yung Philippians chapter 4 verse 19. Sa English ang ganda pero Tagalogin na natin. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po, kapag kayo ay magwi-withdraw ng pera, hindi kayo basta magwi-withdraw sa ATM. Meron kayong card na gagamitin, di ba? So meron kayong katibayan na you are entitled to withdraw that money. Gayon din, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus. Every time you come into the heaven's treasure, lagi mong sasabihin, Father, in the mighty name of Jesus, sa pamamagitan ng Jesus, nabubuksan ang kayamanan ng langit para sa iyong buhay. Ngayon, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus as your Lord and personal Savior, ibig sabihin niya, wala ka pang access doon sa kayamanan ng langit. Pero kung tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior ng buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya, hindi importante kung perpekto ang buhay mo o hindi. Ang pinag-uusapan dito, sa pangalan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nasa iyo ba si Jesus? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon? O meron kang access? Baka hindi mo lang ina-activate. Baka hindi mo lang ginagamit. Anong silbi ng susi? Nahawak mo lang yung susi. May susi ka, nakakandado yung pinto, kakatok ka, please, pabukas ang pinto. May susi ka naman, di gamitin mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gamitin mo ang susi. Ang sabi ng Bible, doon sa Matthew chapter 16 verse 18, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. I have given you the keys of the kingdom of heaven. Ibinibigay ko sa iyo ang mga susi. Marami palang susi sa kaharian ng langit. May susi sa kasaganaan. May susi sa mga miracle. May susi para sa favor. May susi para sa promotion. May susi para sa kagalingan. May susi para sa protection. I have given you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bound on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. Grabe. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, use your keys. Gamitin mo ang susi. Yung pananampalataya kay Jesus, yan ang susi para mabuksan ang pintuan ng langit at mahulog ang lahat ng pagpapala para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya. Yes. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, it is the will of God for you
to live in abundance. Yun ay kung gusto mo naman ng gayon. Kung ayaw mo naman, di kami na lang. Okay? So, malinaw. Kaya pagka ikaw ay nakatap sa Heaven's Treasure, ano yung una na may experience mong sigurado? You have the unlimited supply. Okay? Wala pa yan sa kamay natin, hindi pa natin nakikita. But by faith, I have the unlimited supply. Kung kailangan ko nito, hihingi lang ako sa langit at i-deliver ito ng kalangitan sa akin. Yun po ang ibig sabihin ng abundant supply. Okay? So, pangalawa, ito. If you are tapping in Heaven's Treasure, into the Heaven's Treasure, you have a divine assistance. Sabihin natin, divine assistance. Kapag sinabi po natin divine assistance, ito po ay yung tulong mula sa Diyos. Kapag sinabi natin divine assistance, ito po ay supernatural support coming from God. Mayroon kang supernatural support. Ang mga hospital, clinic, ang mga online platform, mga credit cards company, mga travel agency, ang mga telecommunication company, they are offering 24/7 assistance. Anytime you can call them. At merong sasagot sa iyo at magbibigay sa iyo ng gabay at magsosolve nung iyong kung ano man yung problema mo regarding that company or regarding that matter, kung saan ka man nagkakaroon ng aberya. However, nasubukan ko po minsan na hindi rin pala available minsan. Minsan, may nangyaring hindi available. Hindi ka maka-access din sa kanila minsan. Kahit sila ay nag-o-offer ng 24/7 assistance, pero minsan, hindi rin nila magagawa yun. At marami na po akong beses nakasubok ng ganong bagay. But, if you are tapping into Heaven's Treasure, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, anytime na kailangan mo ng assistance buhat sa Diyos, si Lord ay laging available. Sabihin mo sa iyong katabi, si Lord ay laging available. Yes, kapag kailangan ng aking mga anak ng pang-tuition, hindi ako nahingi sa aking ina kahit ang aking ina ay nasa abroad. Hindi ako nahingi ng assistance sa aking kapatid na nasa Amerika. Nakakahiya eh. Sabi siya, magtrabaho ka naman. Alam siya kung sinasabi, Lord, I am serving you. I can do business kung tutuusin. Pwede rin akong mag-abroad. Pero nga, mas pinili ko na unahin yung paglingkuran ka dahil this is my calling. Kaya ikaw ang magpo-provide. Bahala ka mag-provide, Lord. Si Lord ay nagbubukas ng pintuan Maraming paraan para padaluyin ng Diyos. At ibigay yung assistance para sa amin. Kaya masasabi ko pong subok na namin ang Diyos pagdating sa mga ganitong mga bagay. And some of you, masasabi din ninyo sigurong subok na ninyo ang Diyos. Sino dito nakaranas ng divine assistance? Yung nakasave ka, kakabog-kabog ka, mag-exam na, sa kukuha ng pambayad. Biglang hindi natuloy ang exam. Next week na. Madami mga ganun. Bayaran na. Biglang extend ang bayaran. Di ba? Mga ganun. Divine assistance yun. Minsan naman, bayaran na. Biglang dumating kung kailang kaorasan na. Si Lord may pa-suspense minsan. No? Pero si Lord ay hindi nahuhuli sa kanyang tulong. He is always on time. Amen? Naranasan niyo. Minsan pinapakabaka lang ni Lord pinapakabaka. Tinuturoan ka lang ni Lord paano i-stretch ang iyong pananampalataya. Now, basahin po natin yung Hebrew chapter 13, verse 5. Ang sabi dyan, sa hanggang 6, huwag daw tayong magmukhang salapi. Keep your lives free from the love of money. So, hindi sinabing keep your lives free from money, kundi love of money. Kasi nakalagay sa Biblia, di ka pastor. Nabasa ko sa Bible, yung 1 Timothy 6:10, na money is the root of all evil. Hindi po totoo yun.
Ang nakalagay po sa Bible, love of money. For the love of money is the root of all evil. Yung iba, ayaw magkapera, ayaw ng pera kasi ang money daw is the root of evil. Pakibasa po uli, pakibasang maigi, ang nakalagay doon, love of money. Actually, ang alam ko, ang pagkaalam ko, yung for the lack of money is the root of all evil. Yung lack of money. Kasi yung magnanakaw ka, mangungupit ka, papatay ka, gagawa ka ng illegal because you are lack of money. Pero, sa totoo lang, yung love of money, yung masyado kang greedy. Ayaw mong bitawan, ayaw mong pakawalan, ayaw mong minsan mag-away na kayong buong pamilya dahil lang sa material. Yan, love of money na yon. Ha? Pero ikaw ay tumutulong sa kapwa, hindi kaya mo gustong sumagana kasi gusto mong tumulong sa mga bata, gusto mong makapag-serve kay Lord ng malaya. Maayos. Kasi gusto nating mag-serve kay Lord. Paano tayo naman makakapag-serve? Ang dami nating mga bills na kaya kailangan nating bayaran. Kung marami kang pera, marami kang matutulungan, marami kang taong maaabot. So, depende yan sa iyong layunin. Sabi, keep your lives free from love of money. Ang sinasabi ng Biblia, yung pag-ibig sa lapi, yun ang huwag mong ibigin ang salapi. Ang ibigin mo, yung nagbibigay. Sino nagbibigay? Si Lord. Silver and gold are mine. Yun ang point dyan. Bakit? Maging masiyahan na daw po kayo sa kung anong meron kayo. For God said, I will never leave you. I will never abandon you. I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Grabe. Pag ikaw ay nasa kagipitan, hindi ka iiwanan ng Lord. Hindi ka pababayaan. Naalala ko nung namasyal kami sa Baguio, namasyal kami sa kainan mo, sarap namin yung kinakainan. Hindi ako kinakabahan. Kasi yung aking mami at saka yung aking kapatid, sila nagbabayad. Sige, kain lang tayo ng kain, order ng order. Kasi kasama ko, sila magbabayad. May budget sila. Pag uuwi sila, basta naka-budget na gusto kong mamamasyal. At sagot namin ng gastos, wala kang iintindihin. Basta samahan mo lamang kami. Ako naman very confident. Kakain ako, mahal, order. Bakit? Wala akong babayaran. Kasama ko sila, may magbabayad. Yung magbabayad ang kasama ko. Ba't ko po nabanggit sa inyo yun? Hindi para i-flex. Sinabi ko po, pag may kasama ka, hindi ka kakabahan. Ako po ba niyo? Eto, sabi ng Bible, God is with us. He will not abandon you. Kung kasama ang Lord, kasama mo ang Lord sa buhay mo araw-araw, hindi ka kakabahan. Bakit? Dahil lagi kang merong divine assistance na tutulong sa iyo palagi. Kaya ka kinakabahan siguro, baka malayo ka na sa Panginoon. Baka hindi ka na nakakonect sa Kanya. Pero as long as you are connected to the Lord at marami kang pangailangan, hindi ka kakabahan. Dahil alam mo, you have the unlimited supply and you have a divine assistance na handang tumulong sa iyo kung sa oras ng iyong kagipitan. Sabi po sa Jeremiah, chapter 33, verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Sorry, all circuit are busy now. Alam niyo yan, yung the subscriber cannot be reached. Please try again later. Yun yung mga telepono noon, di ba? Yung ganun ang... Tapos yung sa telepono pa, yung iniikot na ganyan, yung pagka tumawag ka, yung may nagsasalita doon di ba? Na operator, na minsan, tut, ibig sabihin, busy yun. Pero kapag ka si Lord, anytime na ikaw ay nasa kagipitan, nasa pangangailangan, tumawag ka, lumuhod ka lang, mag-pray ka kahit nasa sasakyan ka, nagda-travel, at meron kang ay pinagdadaanan na kailangan mo ng assistance na tulong sa langit. Minsan, wala nang magawang tulong yung mga kaibigan mo. Lahat na ibigay na nila ang kanilang tulong. Limited lang yung kaya nilang itulong. Minsan, yung mga magulang mo, hindi rin nila kayang i-sustain yung mga pangailangan. Pero I am telling you, kapag ikaw ay nakatap sa heaven's treasure, you have a divine assistance, kayang-kaya kang tulungan ng Diyos. Bihin mo nga sa iyong katabi, kayang-kaya kang tulungan. Maniwala ka lang. Kailangan alisin mo yung doubt sa puso mo. Yung parang meron kang confident na nagtiwala. Parang kagaya ko, nung pagka kami pupunta sa Baguio, pupunta sa mga kainan, sa Bohol noon, hindi ako kinakabahan. Alam ko, hindi ako magbabayad. Parang ganun din pagdating sa Lord, yung hindi ka kakabahan. Dahil alam mo,
mayaman ang Diyos na kayang-kayang i-provide ang ating pangailangan. And last, ito mga kapatid. So we have the abundant supply, we have divine assistance, and pangatlo, God's preservation. Pag sinabi nating preservation, yung pag-iingat ng Diyos, pagbabantay ng Diyos, at pagtingin ng Diyos sa iyo. Okay? Minsan, yung mga iba ay kinakabahan sila dahil baka pag umalis sila, mabuhat yung bahay nila, kaya hindi sila makaalis, hindi sila makapunta sa church. Pag tumulog sila, baka yung kanilang sasakyan makarnap, o pag umalis sila, baka yung may akyat bahay, kaya tad-tad ng CCTV, ang tataas ng bakod. Sa totoo lang, kahit taasan natin ang mga bakod-bakod, kung hindi tayo po proteksyonan ng Diyos, wala rin di ba? Sabi nga sa Psalms 127 verse 1 and 2, maliban daw na ang Diyos ang magtatag ng tahanan, ang tinayo daw nung nagtayo ay wala rin kabuduhan. Sabi naman ng verse 2, ang Diyos na hindi magbabantay ng city o ng tahanan, walang kabuluhan yung mga security guard na nandoon. Kahit may CCTV ka pa. Ayun, di nakita mo lang yung magnanakaw, pero wala ka rin namang nagawa. Now, kapag sinabi po natin God's preservation, yung kapag ang Diyos ang itinalaga mo na magbabantay sa iyong mga kayamanan, aalisin ng Diyos yung fear. Sa totoo lang, ang isa sa mga kinakatakot ng mga sabihin nating mga pamilyado ng tao ay yung kanilang future. Paano ng aking future? Yung mga bata, hindi pa masyado yan Hindi pa masyadong iniintindi ang future, basta may wifi lang at saka nakakapag-Roblox at may internet. Okay na sa kanila yun. Wala na po problema Ang namong problema diyan, yung mga magulang. Namong problema yung mga may edad na kanilang mga ina-ina. Yan mga namong problema. Alam nyo po, tayo, kapag ipinagkatiwala na natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, malelesi na yung kaba at fear sa ating puso. Dahil sila yung mag-iingat sa atin Yung mga insurance company na matagal na, naalala nyo yung CAP na itinatag sa Pilipinas? Yan, na sinandala ng mga tao noon, doon nila inano yung kanilang future. Sinasabi ko lang ito po, nasa mundo ay walang ibig sabihin permanente. Pero hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-insurance o magbangko. Sinasabi ko lamang na sa mundo, ito talaga yung katotohanan na walang permanente. Yung katagal-tagal na insurance company. Yung Bangko Pilipino na Pilipinas pa mismo. Nagsara daming mga bangko na matatag na nag-shutdown. Yung 100 taon na financial institution, yung Benham Brothers. Ang tagal na yun, 1850 pa. Nung magkaroon ng crisis sa US, nag-shutdown yun 2008. So wala talagang sa mundo talaga, lahat ay temporary. Kung dito ka lamang sasandal, you will be disappointed and frustrated. Pero kapag ang iyong puso at ang iyong isip ay nasa Panginoon, ang iyong pag-aari ay ipinagkakatiwala mo sa Diyos. You will experience God's preservation. Sabi po sa Lucas chapter 12. Basahin natin yung Lucas chapter 12 Huwag kayong matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, fear not. Kinakatakot mo ba ang future, ang pag-aaral ng mga anak, yung gagastusin, pati yung pagpapalibing? Huwag kang mag-alala. May St. Peter tayo dyan. Huwag ka daw matakot Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Yan. Tapos sinabi pa doon sa verse 33, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlan na hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanan. Hindi nawawala. Doon ay walang magnanakaw, walang pumapasok,
na insekto na sumisira. Naalala ko yung, alam niyo yung, yung sa KMJS, inilagay yung pera sa kawayan, tapos mga after 6 months, kinain ng anay. Tapos yun namang isa nilagay sa bag, nasunog yung bahay. Nasunog pati pera. Kawawa naman, pinag-ipunan or whatever. So, sa mundo talaga ay temporary lamang ang lahat ng bagay. At mayroong mga unexpected, expect the unexpected. Yung mga bagay na hindi mo naman talaga ginustong mangyari at ayaw mong mangyari, minsan ay nangyayari. Pero mga kapatid, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, lahat ng tulong, pagbibigay, lahat ng mga paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, kapag may ginagawa ka para sa Diyos, pagtulong sa kapwa, you are investing treasure in heaven. Ang tanging paraan para makapag-invest ka ng kayamanan sa langit ay tumulong ka sa kapwa, tumulong ka sa gawain, magbigay ka sa gawain ng Panginoon. Walang iba na paraan para ikaw ay makapag-impok ng kayamanan sa langit, kundi yung mag-serve ka kay Lord. Tumulong ka sa mission, magbigay ka sa gawain. Yes, ang tingin mo, parang kang nawawalan. Parang kang nawawalan dahil tumutulong ka. Pero ang totoo noon, ikaw pala ay nag-i-invest ng kayamanan sa langit. O pastor, sa amin na kayo magbukas ng gawain. Sige, sagot ko na. Ako natutulong, ako magsusuporta. Gamitin nyo ng aking bahay. Ibig sabihin, you are investing treasure in heaven pala. Wala namang ibang paraan eh. Ano bang bank account ng langit, pastor? Pakibigay nga at papasahan ko ng GCash. Ano bang number ng langit? Hindi. Walang ganon. Dahil ang mga pera natin, walang currency na tinatanggap. Yung currency natin dito, hindi tinatanggap. Yun nga kung napapunta ka ng Vietnam, napapunta ka ng ibang bansa, yung Philippine peso, kahit na ibigay mo doon sa magtitinda, hindi tatanggapin eh. Di lalo na sa langit. Pero, pag tumulong ka sa gawain, lahat ng yan, nagiging counted sa langit. Nagiging tanggap sa langit. Basta tama ang motibo ng iyong puso, sa pagtulong, hindi yung kakandidato ka lang sa eleksyon, kaya ka namimigay ng mga giveaways, So, lahat ng pagsiserve, ginagawa mong mabuti at ang layunin mo ay makatulong ka para sa ikakalawak ng kingdom ni Lord. Yan po ay pag-iimpok ng treasure sa langit. At kaya naman, pag ikaw ay dumating yung panahon, you can withdraw doon sa langit. Ano po yung withdraw? Ang dami sa ating hingi ng hingi, withdraw ng withdraw. Lord, pengi noon, pengi na rin, bigay mo yun, bigay mo. Withdraw ng withdraw sa langit. Pero wala silang matanggap. Bakit? Wala ka namang deposit. Pero ikaw ang tumutulong sa gawain, nagbibigay, you are giving your tithes and offering. Diba? With all your heart, meron kang karapatang mag-withdraw sa langit. Sabihin mo sa iyong katabi, may karapatan kang mag-withdraw. Pero yung sabihin, offering na naman. Teka muna, pupunta na lang ako sa CR. Tapos pagkatapos, pagbigayan, pag mga tulungan sa gawain, hayuhan, wala ka, ayaw ka, nagreklamo ka, tapos hihingi ka ng blessing kay Lord, opportunity, favor. Bakit wala kang matanggap? Akala ko ba, pastor, pag nagpe-pray ka, tutugon agad. Tanong ko ito, bakit? Ikaw ba may deposito sa langit? O wala nga eh. Ba't ka mag-withdraw kung wala kang deposito? Sige nga, kung wala kang account sa BDO, mag-withdraw ka doon. Diba? Kung ikaw may makukuhang pera, wala. Kasi wala kang deposit. Pero kung ikaw ay may deposito, kahit 100 pesos, tiyak may mawi-withdraw ka doon. Dahil may diniposito ka. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nagsiserve ka ba kay Lord? Tumutulong ka ba sa gawain? Abay, mag-withdraw na. At sigurado, may mawi-withdraw ka sa langit. Sabi po sa kahuli-hulihan sa verse 34, where your treasure, where your heart is, there your heart will be also. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. So, ang kayamanan namin, tumulong kay Lord. Pag kami nabe-bless, tumutulong sa mga gawain ng Panginoon. We are supporting mga workers. Kung mayroon kaming our heart is in the Lord. Kaya kapag ang puso mo, hindi ka kakabahan, hindi ka matatakot, dahil alam mo na si Lord, anytime, pag humingi ka, magbibigay. Yes. Bakit hindi ibibigay lahat agad? Ba't hindi tayo payamanin bigla? Kasi,
Ang problema, hindi dahil ayaw ka ng Diyos i-bless. Ang problema, you are not in capacity to handle it. Kaya binibigay lang sa iyo ng Diyos yung tama. Eh pag binigyan ka ng maraming pera, mamaya pinagsugal mo lang, pinagbisyo mo lang, di wala rin. Sayang, ibinigay sa iyo ng Lord. Kaya sige, little by little, kung ano lang ang kailangan mo, yan. Kaya ano dapat mong gawin? Practice stewardship. Learn how to manage little things. If you know how to manage little things, then the Lord will give you more. Kaya huwag kang magreklamo sa Diyos, bakit kakaunti ang iyong binibigay sa iyo? Enlarge your capacity to receive. Increase your ability and skill to handle the blessings, and automatic na yung blessing ibibigay sa iyo ng Lord. Noon nga ako'y bago pa lang na nagpapastor, gusto ko agad bigyan ako ng Lord ng 1,000 members. Then I realized, Lord, kung binigyan mo pala ako noon, wala nangyari. Nag-away-away lang kami, hindi ko rin na-manage siguro. Ngayon, ba't ibinibigay ng Lord sa akin little by little? Because yun lang pa ang kaya kong i-handle. Huwag kang magreklamo kung maliit pa ngayon ang binibigay sa iyo ni Lord. Learn how to manage little things. And someday, the Lord will give you more kapag nakita ka ng Diyos na faithful ka sa maliit na bagay. Dahil ang sabi ng Lucas chapter 16, verse 10, 11, and 12, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Now, basahin nyo to, Basahin nyo to. Balik tayo dun sa Lucas chapter 12. Sabi doon, huwag daw kayong matakot. Bihin mo sa iyong katabi, huwag kang mabahala sa future. Sapagkat ikinakalugod ng inyong Ama na ibigay sa inyong kariyan. Now, ang mga hari dito sa lupa na mga mayayaman, sino ba ang mga kilala ninyong mga mayayamang hari? Si King, may king pa rin naman ngayon, no? King of Malaysia, may king sa kanila eh. King of, saan pa ba yung mga bansa na king, ang mga sa London, sa UK, mga ganon. Yan. Ang mga hari dito sa lupa, kapag sila ho ay naging galante, grabe din. Ask anything. Ask whatever you want. At ibibigay nila. Sa Bible po, meron pong story. Si Queen Esther, siya po ay nag-intercede sa situation ng mga Jews kasi mapapahamak po ang mga Hudyo dahil meron pong nagbalak ng masama na mamatay lahat ang mga Hudyo. Kaya si Esther she took the risk na humarap sa king kahit hindi siya ipinapatawag. He wore his royal robe at nung makita siya ng king, na-bless, natuwa sa kanya. Sabihin mo sa iyo, dapat nakakatuwa ka sa harap ni Lord. Dapat nakabihis ka. Nakabihis ka ng katuwiran ni Jesus. Pag binasa ninyo po yung Esther chapter 5 verse 3, just read for yourself yung the whole story. Pero nung makita ni King Cyrus si Esther, natuwa, at sa tuwa, dahil nakita siya, dapat lagi kang nakikita sa gawain. Sabi doon, itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kantahan mo, sabihin mo na. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. At ano daw? At ibibigay ko sa iyo. Kung kahit daw kung ano mo gusto mo, sabihin mo. O para ibigay sa iyo yung gusto mo, sabihin mo. Hindi, alam na ni Lord yan. Alam na ni Lord, Pastor. Sabihin mo. Dahil may batas sa langit. Ano ba ang batas sa langit? Ang batas sa langit, to receive something from heaven, you have to ask for it. Hindi yun basta nadating. Yun ang password. You have to ask for it. Kahit alam mo, yan, ito ay bolt. May maraming pera. Hindi yung pera basta dadating sa iyo Kailangan mong pindutin yung number para bumukas yung bolt, para yung bolt, makuha mo yung laman. Gayon din sa langit. Nandyan ang lahat ng kailangan natin. Ano bang meron sa langit? Nabasa ko po yung book ni Robert Liardon na I Saw Heaven. Nung po siya ay bata pa, umakyat po siya sa langit. At pinasyal siya ng Lord sa different rooms in heaven. Unang room na pinuntahan po niya ay yung pong room na napakarami pong mga kahon. At yung mga kahon ay para bang mga package na inaalikabok. Sabi niya, Lord, ano po ito? Ba't ang daming mga packages dito na
na inaalikabok. Yan ay mga blessing na inihanda ko para sa aking mga anak. Ba't po nandiyan pa? Actually, yay prepared for them. Kaya lang, hindi naman nila hinihingi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo na, magsabi ka, humingi ka. Nakahanda sa langit ang lahat ng kailangan mo. Kaya lang, kung tayo naman humingi, para bagang kung ibigay, di ibigay, kung hindi, hindi. Hindi gano'n. Dapat yung parang nanggigigil ka, yung parang may hinahata ka. Kung ibibigay mo, di ibigay mo, di kung hindi, di hindi. Parang hindi ka naman interesado. Alam mo, pag binigyan yung mga yon, hindi nila ite-treasure. Pero yung mga binigyan yung talagang gumulong-gulong ka pa, talagang tumulo na ang sipon mong iniyak mo ng todo-todo. Pag binigyan ng Diyos, talagang mamahalin ng bonggang-bongga. Diba? Pahalagahan. Kasi talagang para bago na papunta sa iyo, kung ilang luha ang binuhos mo sa unan mo, diba? Pero hindi, sige, kung pagpalain mo, kapalaan kung hindi, bahala ka. Parang wala ka namang interesado. Hindi ka interesado, kaya hindi din si Lord interesadong bigyan ka. Sa Bible kasi, yung talagang nakikipagtag-ubuar bago ibigay ng Diyos, makipaghilahan ka muna sa Kanya. So, yung pangalawang room na nakita niya, ay iba. Mga spare parts. Hindi ng sasakyan, ng mga gulong, ng mga windshield, hindi gano'n. Ang nakita niya, spare parts sa isang room. Spare parts, pero spare parts ng katawan ng tao. May ilong, naku, grabe, may mga pango, may mga mata, mayroong mga atay, mayroong mga puso, mayroong mga baga. Lahat ng spare parts, may paa, may lahat nandoon. Sabi niya, Lord, ba't po ang daming mga ganyan dito? Sabi ng Lord, yan ay mga spare parts ng katawan ng mga tao. Kaya pagkaroon ng defect sila, they can ask to me. At sila ay bibigyan ko ng bagong paningin. Kaya, kita nyo, yung mga taong nakakaranas ng miracle, di ba? Yung mga bulag, nakakakita, bingi nakaririnig. Ibig sabihin, nakatanggap sila ng spare part sa langit. Marami na tayong mga ipinag-pray na gumaling sa sakit sa puso. Yan mga taong yan, nakatanggap ng spare part sa langit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, para makuha mo sa langit, yung kailangan mo ay hilingin mo. That is the way para magkaroon tayo ng access. Hingin mo sa prayer. Diba? Kahit daw ang kalahati. Kalahati. Grabe naman yung pastor. Napakagalante. Sa New Testament, yung pong anak ni Herodias ay nagbalay. Kasi birthday ni King Herod. Di nagsayawan. Paparapagan yun, no? Tamburin pala yun. Hindi pala balay. Tamburin. Hindi, nagbalay. Ayan ay makikita nyo ho sa Book of Mark chapter 6. Tapos nung nagsayaw. Natuwa, nagandahan sa sayaw. Si King Herod sa special number na ginawa ng anak ni Herodias. At sa tuwa ni King Herod, sabi niya, sabihin mo kung anong gusto mo. Sabi niya doon sa babae. At sa Mark chapter 6 verse 23, na ipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang kaharian kung hingi. Grabe kagalante, pastor. Galante ba? I'm telling you, mas galante ang ating Diyos kaysa sa kanila. Kung galante sila, mas galante ang ating Diyos. Bakit? Ang kanila, pag humingi ka, hanggang kalahati lang, hanggang dun lang, may limit. Pero, pagdating sa ating Diyos, Lucas chapter 12, verse 32, basa. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Hindi 1/4, hindi kalahati, hindi kurot, buong kaharian. Ibig sabihin, you have the unlimited supply. You have divine assistance. You have God's preservation. Bakit? Dahil nakatap ka sa langit. Are you ready to tap into heaven's treasure? Sabihin mo sa iyong katabi, let's tap into heaven's treasure. Baka kaya lagi kang gipit na gipit. Baka naman sa patalim ka nakapit. Sa patalim ka nakatap. Sa mga scammer, sa mga mambubudlo ka nakatap. Kaya, anong makukuha mo? Wala.
Pero pag nakatap ka sa langit, Philippians chapter 4, verse 19, at my God will supply mula sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesus. Sinong handa na kumuha sa langit? Come on, rise up. Let's tap into heaven's treasure. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan nyo ngayon. Ikaw ay mayroong financial problem, ikaw ay may problema sa mga marami kang mga hinuhulugang mga utang, ngayon may marami kang binabayaran. Yes, gusto mong bumili ng lupa, pero ang problema, saan ka kukuha? Kapatid, ganyan din kami. Walang-wala din kami. Yes, pinaniwalaan lamang namin itong unlimited supply. Pinaniwalaan lang namin yung divine assistance, God's preservation. That's it. And it will manifest to you. Kung ito gumana sa amin, gumana sa aming buhay, gagana din ito sa inyo. Kung ito gumana, kina Pastor Bong, gumana, kina Pastor Omi, Pastor Sheila, gagana din ito sa inyo. We have the same God. Yes, we have the same God. All we have to do is to tap through serving, through obeying, through praying. Yes. Let's tap into heaven's treasure. And everything you need in this life will be provided. God can give more than what your employer can give and pay to you. Higit pa doon ang kayang ibigay ng Lord. At pag nagbigay si Lord, yung galing mismo sa Lord, galing sa matuwid na paraan. Yes, galing sa maayos at matuwid na paraan. Yes, Lord, dinideclare ko ngayon, yes, magmamanifest ito. Kung nung nakaraan, Lord, nagmanifest ang getting empowered, na-empowered ang aming mga buhay, kami lumakas. Itong aming theme, this month of September, will be manifested sa iyong mga anak na tumanggap ng aral bukan sa inyo. Lord, kung nagrema ito sa puso nila, it will manifest sa kabuhay nila automatically. Thank you, Lord. Surrender your life to Him. Kung meron kang ibang pinagtitiwalaan, kung ikaw ay sa material nakakapit, kung ikaw ay sa mga connection lang, yung sa tao lang, ang pinaniniwalaan mo yung tao, ang pag-asa mo ay ang tao, shift your connection into divine connection. Yung trabaho, yung negosyo, tulay lang yan. Tubo lang yan. Si Lord ang ating source. He is our abundant supplier. Thank you, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Kung mas nagdepende kami sa lakas ng tao, mas umasa kami sa tulong ng tao, at kami nagkulangan ng tulong na galing sa inyo. Lord, beginning today, we are tapping into heaven's treasure. Yes. Yes. Holy Spirit. Yes. Right now, sa mga taong nakakonect ngayon sa langit, mabuksan, I declare, ipata to the doors of windows of heaven. Be open. Lahat ng mga magagandang trabaho, mga magagandang kontrata, lahat ng mga kliyente, papuntahin sa iyong mga anak. Lahat ng mga magagandang negosyo, I am declaring, dahil tayo ngayon ay nakatap sa heaven's treasure, yung mga magagandang offer na trabaho, mga malalaking sahod ng mga kumpanya, yes, dalahin sa iyong mga anak. I am commanding right now, I am commanding yung mga malalaking kumpanya, yes, i-hire ang mga JA1 people, yes, dito sa Pangasinan, dito sa Dagupan, hire them in Jesus' name. At hindi lang yon, hindi lang sila magtatrabaho, kundi, Lord, meron pa rin silang time na makakapag-serve sa inyo in Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah. I declare open heaven in Jesus' name. Ang mga nagninegosyo, paunlad din ang negosyo. Ang mga nagtatrabaho, Lord, God, I declare promotion. Promotion.
Hindi mo sila pagkukulangin. In Jesus' name, in Jesus' name. Inaangkin ko ngayon, Lord, na ang iyong mga anak, merong divine assistance, merong supplier, O God, and preserver, at yun ay ikaw. Thank you, Lord. Claim it. Ngayon, mag-pray ka. Ngayong first Sunday of this month, humiling ka ng isang bagay na pinaka-aasam mo kay Lord na gusto mong mangyari sa iyong buhay na hindi pa nangyayari. Come on. Just stop into heaven's treasure. Ask anything in my name. Sabi ni Jesus, ask. Ask. Humingi ka. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Huwag kang mahiya. Yes, karapatan mo, meron kang rights na humiling sa langit. Sabihin mo, Lord, for your glory. Magkaroon ako ng testimony. Bigyan mo ako ng magandang patotoo, O God, para maipatotoo ko sa aking mga mahal sa buhay. Dahil dati, wala kayong testimony, kaya nahihirapan kayong mag-invite, nahihirapan kayong mag-share ng Word of God dahil wala kayong naranasang ipapatotoo. Ngayon, idinideklar ako, maraming mga patotoo na gagawin ang Lord sa inyo. Yes! At sa inyong mga patotoong yan, maraming makukumbinsi. Yes, na maniwala, na buhay ang inyong Diyos na pinaglilingkuran. Thank you, Lord. Thank you. Sige, pasalamatan na natin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, pasalamatan ninyo ang Panginoon. Thank you, Lord, for my blessing. Thank you, Lord. Hallelujah. Malayo pa ang Christmas, pero Lord, maraming blessing, O God, ang daloy sa inyo. Yes, ang walang trabaho, magkaroon in Jesus' name. Yes, at mag-excel ang kanilang mga anak sa school. Makapagtapos, magkaroon, maging mga scholar, tumanggap na mga scholarship in Jesus' name. Pwede ba tayong manalangin? Lagyan natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan na ipinaparana sa akin. Patawarin mo ako kung meron akong iba na kinapitan. Mula ngayon, sa iyo lang ako kakapit. Sa iyo lang ako sasangga. Bless me so that I can bless many for your glory. In Jesus' name. Amen. Ako na lang ang magpe-pray. Lord, silyaduhan mo ang iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng panalangin na ginawa sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. 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 Palapakan natin.